Okay, go ahead, bro. Okay. Yung tanong ko ganito. Unang tanong ko. Kapag ba hindi namatay si Jesus sa cross, wala tayong kapatawaran? Okay. Kapag hindi namatay si Kristo sa krus, ay wala ba tayong kapatawaran? Wala, bro. Kasi ang sabi kasi sa hula, talagang mayroong mamamatay, bro. Yun ang hula sa aklat ni Propeta Isayas. Yun ang Basahin sagot. mo, Brother Jando, ang Hebrews 9:22. Okay, atin mo na basahin mo na ang Hebreo 9:22. Oh, sabi sa Hebreo 9:22 ay ito. Yan. Sabi, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. At walang pag-aala at kung walang pag-aali ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. So walang kapatawaran. Ngayon, sa aklat ni Propeta Isayas, hinulaan din naman na mayroong magsasakripisyo ng kanyang buhay para sa ikaliligtas ng karamihan. Yan, bro. Okay. So, ibig sabihin, para ka maligtas, para ka mapatawad, kailangan talagang mamatay ni Jesus para mapatawad ka ng Diyos. Tama po ba? Clarification lang. Yes, bro. Dahil siya nga yung Mesiyas eh. Kaya kasi tinatawag siya na Mesiyas kasi ililigtas niya ang lahat ng tao. Oh. Pangalanan mo siyang Jesus sapagkat ililigtas niya ang lahat ng tao. Okay po. So ngayon, okay, alis na tayo dyan sa kaligtasan na yan. Okay, nasagot naman eh. Kapatid, ang Diyos ba kaya niyang gawin lahat? Ito yung next na tanong ko. Ano? Ang Diyos ba kaya niyang gawin lahat? Apo. Hindi. Hindi, bro. Gusto mo basahin ko? Basahin ko sa Tito 1:1 hanggang 2. Sabi ganito, mula kay Pablo, yan, lingkod ng Diyos at apostol ni Kristo. Sinugo ako upang patibayin ng pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at upang palawakin ang kanilang kaalaman sa katotohanan tungkol sa pamumuhay ng maka-Diyos at bigyan sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago palikhain ng sanlibutan, ang buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos na kailanmay hindi nagsisinungaling. Sa Hebreo 8:13 nito, it is impossible for God to lie. So hindi niya kayang gawin na magsinungaling. Okay, sige. Bukod sa pagsisinungaling, kaya niya nang gawin lahat. Hindi, ang sabi rin doon, hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili. Okay, hindi kayang baguhin ang kanyang kung mula noon siya ay maawain, siya ay makapangyarihan, siya ay mapagmahal, hindi magbabago 'yon. Na darating yung araw na siya ay maging kabaliktaran noon. Hindi pwede rin 'yon. Hindi niya kayang gawin. Tama ba hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili? Hindi niya kayang baguhin, bro. Gaya ng halimbawa, kung dati mabait siya, hindi darating yung panahon na magiging salbahe siya, hindi pwede mangyari 'yon. Kung dati ay tapat siya, hindi maaaring dumating yung panahon na magiging hindi siya tapat. Kung ano siya noong una, ganun din siya. Yan, bro. So, pero aminado ka na yung Diyos, binago niya yung kanyang sarili mula sa God nature, naging human nature. Ay, hindi ginawa ng Ama yon. Ama ha? Yan. Specific natin to kasi sa katuruan kasi ng Katoliko, may 3 persona ang Diyos. Ang Ama na hindi kayang baguhin ang kanyang sarili, hindi siya kailanman naging tao. Yung Ama. Hindi kailanman naging tao yung Ama. Ngayon, yung anak naman, yun ang nagkatawang tao. Bro Jondo, ingat sa pagsagot kasi medyo tricky ang tanong niya nature. Walang binago kahit ang anak hindi niya binago ang kanyang nature, nagdagdag lang siya ng nature. Nagdagdag siya ng kanyang nature, wala siyang binago. Oo, wala siyang binago, nagdagdag siya ng nature niya. Ng nature. Oo. Okay. Ang Diyos ba kaya niyang magkatawang tao? Yes, yung anak kaya niyang magkatawang tao. Actually, yung anak nagkatawang tao talaga yung anak.
Hindi mo ako... Basahin mo muna. Yung 1:14 na lang man dyan, basahin mo. Basahin natin yung 1:1 hanggang 14. Okay, basahin natin na. Okay, anong sabi sa 1:1? Narito. Sige lang. Nang pasimula, siya ang verbo. Nerds, malapit na ako. Nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Ano? 14. At ang verbo na ito ay sumasa Diyos at ang verbo na ito ay Diyos. 14. At nagkatawang tao ang verbo tumahan sa gitna natin. So, ibig sabihin, siya ay nagkatawang tao. Kasi hindi talaga siya tao, nagkatawang tao lang. Ito'y tumutukoy sa anak ka, baka ilipang mo naman sa ama. Okay. Sige, next question. Ang next na tanong ko, ang Diyos ba pwedeng magkaanak? Ang Diyos pwedeng magkaanak? Yes, pwede. Kasi anak niya si Kristo. Basahin naman natin yung sinasabi sa Juan 1:18. Yan. Sabi sa Juan 1:18 ganito, walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. So, si Kristo, pinanganak ng... di pa ako tapos sumagot. Huwag ka mag-alala, bro. Hindi mo ako mailalaglag sa mindset nyo kasi ang mindset nyo kasi ang ala ay hindi nanganganak at hindi siya kailanman pinanganak. So, masyadong atat, bro, Jando. Masyadong atat. Masyadong atat. Ito mga lala, bro. Marami na ako nakatalakayan na Muslim. Kabisado ko na yung karamihan mga argumento ninyo. Kaya yung mga tanong mo, nasa premise ka pa lang, medyo nalalaman ko na yung dulo. Sige, go ahead. Okay, follow up. Kung ang Diyos ay pwedeng magkaanak, tinatanggap mo... Nagkaanak na nga. Hindi pwede, nagkaanak na nga. Nagkaanak na nga, bro. Si Kristo nga. May anak nga. Atin basahin na. Galatia 4:4. Wait lang. Basahin ko muna, bro. Galatia 4:4. Basahin ko muna. Dito lang. Galatia 4:4. Sabi ganito. Datapwat nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kaniyang anak. Yung anak dito, capital letter to ha. Capital letter A to. Baka ibaling mo naman to kay Adan. Bro Jando. Palalahanin lang natin tong kapatid natin na Muslim na dito, may role dito bro na tinatanggap namin yung tanong. Ngayon, pag tumututong ka sa tanong, mapupwersa ka na sumagot kasi ikaw naman ang tatanungin. Yan ang role dito. No? So kung magpubiglas ka sa mga sagot namin, ikaw naman ang tatanungin namin bro. Okay lang ba yun bro? Yung kasi ang rules dito eh. Wait lang. Handa akong magpatanong. Patapusin nyo lang ako magtanong. Okay. At least maigi, nagkaunawaan. Sige, patuloy. At saka ito. Ito, next question ko. Wait lang. Ano yung muna ako? Ito. Huwag muna kayong magkagulo. Wait lang. Hindi ako, bro, hindi kami nagkakagulo, bro. Ikaw yung nanggugulo eh. Hindi pa ako tapos magsalita, sinasabayan mo ko. Hindi talaga makakagulo talaga tayo. Wag mo ko sabayan. Relax lang, bro. Bro, relax lang, bro. Bro, relax lang. Relax lang, wait lang. 1, 2, 3. Relax. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Relax. Wait lang, hindi pa ako tapos. Ulitin natin, ano? Yan. Datapwat nang dumating ang kapanahunan na sinugo ng Diyos ang kaniyang anak. Yung anak dito, capital letter A to ha. Pag sinabing capital letter A, yan ay tinutukoy, ipinupukol yan kay Kristo. Baka kasi ibaling mo yan kay Adan. Si Adan ba anak ng Diyos? Personal yan, brother. Personal, hindi common. That's proper noun ha. Proper noun yan, hindi yan common noun. Oo na nga. Okay, sige. Ito, next ko na tanong. Okay naman, tinatanggap ko yan. Okay. Kung ang Diyos ay nagkakaanak, si Jesus ba pwedeng magkaanak? Ito. Nung si Jesus ay nagkatawang tao at ang katawang tao na natanggap niya katawan ng isang lalaki, tumahimik ka muna, bro. Relax lang. Relax lang ha. Bro, wag kang manggulo. Sumasagot ako. I-mute yung mga yan. Ayan, i-mute na lang ha. Kasi, napapansin ko sa Muslim na ito, talagang dinidistract niya ako habang ako sumasagot eh.
Ayaw niya yata iparinig sa mga nanonood ang tamang sagot. Hayaan mo ako sumagot, bro. Dahil unang-una, hindi mo ako mailalaglag dyan sa mindset mo. Ha? Ilang beses ko nang sinasabi sa iyo, hindi mo ako mailalaglag dyan sa mindset mo. Okay, tuloy ako ha, tuloy ako. Si Kristo, never siya nagka-record na nagkaanak. Kasi kung nagkaanak siya, may apo ang Diyos. Yung Ama. Yung wala siyang record, nagkaanak siya. Ang may record lang yung Ama. Kasi pinanganak niya si Kristo. Ngayon, kay Kristo, wala siyang record na nagkaanak siya. Eto naman, nung si Kristo'y nagkatawang tao, ang katawang natanggap niya, katawan ng isang lalaki. Ang katawan ng isang lalaki, hindi nanganganak yun, maliban na lang sa sa seahorse. Sa seahorse kasi, lalaki yung nanganganak. Kaso natanggap niya, hindi naman katawan ng seahorse, hindi katawan ng isang lalaki. At ang katawan ng isang lalaki ay hindi kailanman nanganganak. Okay? At isa pa, Brother Jando, isa pa, ang tinutukoy na Diyos na may anak, ang Ama. Yung Ama. At hindi ang Diyos anak na may anak. Yes, hindi ang anak, yung Ama. Hindi mo ako maano dyan, bro, kasi kami mga Katoliko, meron kaming proper logic. One God in three person, meron kaming proper logic dito, no? So, yung fallacy of equivocation mo na ginagamit, hindi yan uubra dito. Ulitin ko ha? Yung fallacy of equivocation, ano ba yung fallacy of equivocation? Using a term with more than one meaning in a statement without specifying which meaning is intended. Pinaglalaroan niya dito na term ngayon, yung term na Diyos. At dito niya ipinapatakbo ang fallacy of equivocation. Ano yung fallacy? Invalid argument. Yan. Invalid argument. Fallacy of equivocation ang ginagawa mo rito by using the word Diyos. So hindi mo ko may lalaglag dyan. Okay. Ate no siyang unmute. Sige, Bro Islam, unmute. Sige, go ahead. Debate. Lalaki. Sige bro, magtanong ka na lang bro. Mas enjoy ako sa tanungan eh. Kasi bro, enjoy ako wait lang ha, hindi tayo baka sinasabayan ako eh. Bro, sa amin bro, enjoy kami sa tanungan rather than sa debate kasi dati nagkaroon ng debate dito dati, Christian Friends versus Muslim, hindi maganda naging resulta. Bro, pero kung gusto niya, Bro Jando, kung gusto niyang debate, ready ako, Bro Jando, kung gusto niya. Ikaw. Iset lang natin, wag ngayon. Basta dito, sa punto, pagkatapos nung nangyari sa bangayan ni Bashir sa Kaging at saka ni Christian Friends, hindi maganda naging resulta, nagdeklara si Father Darwin na wag na kaming tumanggap ng debate against Muslim. Mas maganda, mas maganda itanong mo na lang ang gusto mong itanong. Bro, argumento. Wait lang, bro, mukhang masagot yung tanong kanina. Tapos sige bro, tanungan na lang. Yung kasama mo kakasa bro. Edi kayo mag-usap ng kasama ko pero i-set nyo pa yan. Ibigay mo sa kanya, personal name of God. Iharap mo sa kanya yung camera, Brother Black. Sige bro, tanong mo na bro. Tanong mo na. Bro, tanong mo na. Bro, personal name of God. Ano personal name of God? Yahweh. The personal name of God is Yahweh. Bakit? Bro, sagot. Yun na nga, si Yahweh nga. Personal name of God is Yahweh. Sinong may alam sa inyo dyan? Personal name of God. Pakisagot. Ako nga, personal name of God, Yahweh. Bakit? Yahweh, personal of God. Sure ka? Sure na ba yan? Sigurado, aral namin yan eh. Alangan naman maniwala ko sa'yo, i-aral namin yan. Gusto mo basahan kita ng dokumento? Nasaan si Yahweh sa New Testament? Ang tanong mo kung sino ang tanong mo ang personal name of God. Ang personal name of God ibinigay sa Old Testament at hindi sa New Testament. Daw si Yahweh sa New Testament.
Nasaan si Yahweh sa New Testament? Ang pangalan ni Yahweh ibinigay sa Old Testament at hindi sa New Testament. Naunawaan mo? Brother Julian, nakakapagtaka tong Muslim na ito ba? Bakit? Alam niya na hindi binanggit sa New Testament ang pangalang Yahweh. Kasi binanggit lang ang pangalang Yahweh sa Old Testament. Ang ginagawa nito, hinahanapan kanya sa dokumentong alam niyang wala doon. Papakita natin kasi nagtanong siya sa atin natin Brother John do. Ito aral namin kapatid. Basahin ko muna ha. Kasi ito ang official na aral namin. Wag ka munang magano diyan. Okay? So ito ang aral namin kapatid para hindi tayo magkasapawan. Ano? Ayan. Okay. Galing ito sa Fundamentals of Catholic Dogma, libro namin. Following Scribian Dogmatic, no? The 7 holy names. God has 7 holy names in the Old Testament. Okay? The 7 holy names of the Old Testament may be divided into 3 groups. The first of which determines the relation of God to the world and to mankind. Ang ibig sabihin kung paano siya nakilala. No, minsan tinatawag siyang El, meaning the strong, the powerful. Minsan naman tinatawag siyang Elohim, na ang ibig sabihin who possesses the fullness of power. At Adonai, simply meaning Lord, Commander, or Judge. And the second group designates more intrinsic perfections of God, meaning yung Shaddai, meaning the Mighty One, Elyon, the Higher, and Kadosh, the Holy. The third group comprehends the proper name and the essential name, Yahweh. So yun ang aral namin. Ngayon, ang tanong mo kasi, saan mababasa sa New Testament ang pangalan ni Yahweh? Ang pangalan ni Yahweh hindi ibinigay sa New Testament kundi sa Old Testament. Saan mababasa? Exodo 3:14-15. Okay? So ito ang ating mababasa kung saan ibinigay ni Yahweh ang kanyang pangalan. Okay na. Ihagis mo. Magantay ka muna kasi for the sake to sa mga nanonood. Kasi baka isipin ng mga manonood na hindi namin kayo binibigyan ng tamang sagot. So mag-wait ka muna kasi tagatanong ka lang eh. Magantay ka kung kailan kami matapos sumagot. Okay, hindi pa naman 'to debate na may oras, okay? Tanong ka lang. Oh, so ito sinabi ng Diyos, ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh ng Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos nila Abraham, Isaac, Jacob, at ito ang pangalang itatawag magpakailanman. Kaya hindi na yan kinakailangan itanong sa New Testament kasi yan ang magpakailanman na pangalan ng Diyos, Yahweh. At sino si Yahweh? Ang Ama, ang Anak, at ang Diyos Espiritu Santo, kapatid. Okay. So ako naman magtatanong bro. Thank you. Hindi na namin... Kanina ka pa tanong ng tanong. Hindi pa ako nagtanong. Hindi ka pa nagtanong. Sige, tanong. Okay. Itong tanong ko, no? Naniniwala tayo lahat na ang lahat dito sa mundo ay mag-i-exist yan sa mamamagitan ng nilikpaglikha ng Diyos. Sa mamamagitan ng nilikpaglikha ng... Sa pamamagitan ng hindi paglikha? Ayusin yung tanong mo bro kasi ang tanong mo hindi maklaro. Ang tanong mo sa pamamagitan ng hindi paglikha? Bro Jando, wala yata sila bro? Baka may tingnan ko na ha. Asan na ba 'yon? Bro. Kasi iba kasi yung kanyang pagkatanong bro Jando. Naniniwala ba daw tayo na ang lahat ng bagay ay mag-i-exist ng hindi nilikha? Paano mag-i-exist ang hindi nilikha? Iyon na nga eh. Paano kasi walang ibang ginagawa maghanap ng mali. Kaya nga sila na napunta doon kasi yung kanilang sa ating aral, hindi based talaga sa ating aral kundi sa kanilang mindset. Kalain mo, alam naman nila na hindi binanggit sa New Testament ang pangalang Yahweh kasi ang tawag ni Kristo sa kanya, Ama. Ganito yan, no? Mataas ang explanation niya bakit hindi na siya tinawag na Yahweh sa New Testament kasi ang Yahweh sa New Testament naging Lord. Yung Lord, Yahweh yun. Yung Yahweh, Lord, equivalent yun. Ang equivalent ng Yahweh sa New Testament, Lord. Ang Lord sa Old Testament, Yahweh. Yan ang turo ng simbahan. Kaya nga tinatawag siya na Lord Jesus, Yahweh Jesus, Lord
Lord God, si Panginoong Jesucristo, si Yahweh, Diyos, pati yung Holy Spirit, si Yahweh, tinatawag na sila na Lord sa New Testament. Hindi na yung Yahweh, kasi dahil yan sa ang turo ng simbahan kasi diyan, sinalin-salin na yung katawagan, kasi hindi nga mabanggit-banggit nung unang panahon ang pangalang Yahweh dahil sa sobrang kabanalan, pwedeng magkasala. So ginamit yung salitang Adonai para pamalit doon. Kaya ngayon yung sa Greek term na Kyrios, yun na ang ipinalit na sa English Lord. So yung Lord equivalent nun Yahweh. Hindi lang nila nauunawaan kasi ang gusto kasi nila dapat Yahweh din ang itawag sa New Testament. Ito kasi mahilig sa litra por litra eh. Pero kung aralin ninyo mga kapatid, mga Muslim, ang talagang aral ng Biblia, kasi gusto nyo matuto sa Biblia, pero gusto nyo kayo ang masunod, magtanong kayo sa simbahan, kasi ang simbahan ang nakakaalam bakit hindi na tinawag na Yahweh sa New Testament. O basahin nyo yung dokumento ng simbahan. Ang sabi ng simbahan, yung Yahweh sa New Testament, Lord. Pakita ko sa inyo. Ito kasi mga ano na to. Saan na ba yung ano dito? No? Pakita natin sa kanila para ayan. Nakaprepare na kasi itong mga ano ko dito eh. God revealed Himself progressively and under different names to His people. But the revelation that proved to be the fundamental one for both the Old and the New Covenants was the revelation of the divine name to Moses. Ibig sabihin yung sa Exodus 3:14-15, in the theophany of the burning bush on the threshold of the Exodus of the covenant in Sinai. And then, the real name of true God is Yahweh or Yahweh. It is linguistically derived from Hawa, or a related form of Hadje, to be. It means He is. The Septuagint renders the form Ije, or meaning I am, or Asher Ije, that I am, by which God designates Himself in Exodus 3:14. The being one, while it regularly paraphrase the form Yahweh or Yahweh by the expression Kyrios. Okay? Ano daw? The being one, while it regularly paraphrase the form Yahweh by the expression Kyrios, which was a current Greek designation for God. Ano daw? Current Greek designation for God. Yung Yahweh, sa Greek, naging Kyrios, Lord. Ano, basahin natin ang sa CCC. Out of respect for the holiness of God, the people of Israel do not pronounce His name. In the reading of sacred scriptures, revealed name YHWH or Yahweh is replaced by the divine title Lord. Adonai in Greek, Kyrios. It is under this title that divinity of Jesus will be acclaimed. Jesus is Lord. Ayan, bumalik ko sa Brother Jando. So at least Brother Jando, nakita ng ating mga ano ngayon, ng mga kapuntos na hindi totoo na dahil hindi binanggit ang Yahweh sa New Testament, wala nang Yahweh. Designates from Greek word Kyrios. Kaya yung Kyrios sa English name Lord. Kaya nga Jesus is Lord, meaning Jesus is Yahweh. So yan po ang turo ng simbahan, mga kapatid. At wag po tayong padala dito sa mga Muslim ito. Nakabalik na siya Bro Jando. Ano mo bro? Yan mo bro. Naka-unmute na yan bro. Hindi, kakabalik lang niya eh. Yan, naka-unmute na yan. Okay, sige. Kapatid na Muslim. Narinig mo ba yung paliwanag ko? Hindi ko tinatanong kung sino ang Diyos. Kami nadinig na nalaglag yung ano eh. Nalaglag yung internet niyo? O sige, balik mo yung tanong. Basta, ganito bro para hindi tayo magkasigawan, magtanong ka kasi tanungan lang naman to eh. Kami naman sasagot lang. So, tatanong kayo, wag kayong parang para bang kukontrolin niyo yung sagot namin. Ipapaalam namin sa inyo ang aral namin. Okay? Huwag niyo kontrahin kasi nagtanong kayo. Ako brother, tanong lang po. Okay ba 'yon? Okay ba 'yon na deal? Okay brother, ako okay. Sige. Sige, tanong. Isang salita lang. Sino pa itong kausap ko? Anong pangalan? Brother Junri. Okay, John Ray. Yes, bro. Okay, kita ng debate.
Sure. Walang problema. Basta pag-usapan natin kailan at ano ang tema. Oh, ang tema, ako yung negative. Ako yung affirmative. Patutunayan ko na hindi salita ng Diyos ang Biblia. Hindi yan debatable, bro. Kasi kung mag-affirmative ka, dapat your proposition is positive, hindi negative. So, yung mga positive proposition, dapat patunayan mo na tunay or totoo or patutunayan mo na something positive. Hindi pwede yung word, bro, na hindi or wala kasi negative form yon. Hindi yan pa pwede sa proper debate. So kinakailangan kung gusto mong mag-affirmative, patunayan mo na ang gusto mo kasi ang inyong ano nyo kasi about kay Panginoong Hesukristo na Diyos ba o hindi. So dahil gusto mong mag-affirmative, patunayan mo na Diyos si Kristo. Hindi, doon na tayo sa kasi sa fundamental, no? Sa fundamental belief na tayo, which is yung Bible. O, kasi pag nagiba ko yung Biblia, giba lahat ng pananampalataya nyo. Hindi bro, ano mo lang yan, hindi ikaw magsasabi na nagiba mo. Okay, kaya nga sabi ko, magtanong ka lang, sasagot kami. Hindi naman to debate. Hinahamon nga kita ng debate. Ay, okay, tinanggap ko nga yung hamon mo, pero mag-proposition ka kasi gusto mo mag-affirmative, magbigay ka ng proposition na affirmative, hindi yung negative. Sige, patutunayan ko na totoong hindi salita ng Diyos ang Biblia. Hindi. Meron pa rin hindi. Hindi marunong. Hindi marunong, walang experience to. Hindi nga is negative form. Huwag mong lagyan ng term hindi. Negative yun eh. Quran, patutunayan ko ang Quran lang ang tamang libro. Hindi, kasi ang gusto niya, Brother Angel, ang gusto niya about kay Panginoong Hesukristo, ako na lang mapapatunay na Diyos si Kristo. Ayoko ng topic na yan. Oo, hindi mo ayaw mo niyang ano bang gusto mong topic? Ayun na nga, yun sa Biblia. Authenticity ng Biblia. Patutunayan mo na hindi, hindi nga po pwede kasi proposition ka eh. So, ikaw dapat ang mag-affirmative. Kung gusto mo mag-affirmative, Actually ko dapat magsabi na hindi ka. Patunayan niya na salita ng Diyos ang Biblia. Okay, pwede yan. Patutunayan na salita ang Diyos ang Biblia. Magsabi nun, hindi kayo. Ayan. So ano, Brother John Ray? Nalaban ka sa kanya ng debate? Sure. Sige. Natin yan. Iset natin yan. Patutunayan ko na salita ang Diyos ang Biblia. Biblia tayo. Specific sa Biblia. Ngayon natin i-schedule para alam ko kung ano. Kasi baka mamaya, ano na naman tayo eh. Free ako bro sa sinabi ko na kay Brother Jando from November 1 to 4. Yan, kasi holiday ko yan. Kaso lang yung 1 and 2, ano yun? Kalag-kalag. Ano ba yung kalag-kalag, Brother Jando? Araw ng mga patay. Araw ng mga patay. Araw ng mga patay yun. So, nasa mga 3 naman linggo. So, 4. Pwede sa 4. Lunes yung 4. Brother Jando, no? 4. November. 4. Okay yung 4. November 4. Pero ano pangalan mo pala, bro? Ano ang pangalan mo? Tawagin mo na lang akong Light of Sunnah. Ay, hindi po pwede yan. Hindi pwede yun. Kailangan pangalan talaga ibibigay, bro. Tunay na pangalan at hindi pwede yung pagpasok nyo dito na walang mukha. Hindi ako naging magdebate ng walang mukha. Pagpakatotoo. Pangalan ko po, Mark Jason. Mark Jason. At tapos, kinakailangan sa araw ng debate, makita ang mukha mo, hindi pwede yung nakikipag-usap lang ako sa internet. Nag-open cam ako. Ayun. Ano yung pangalan mo? Jason? Mark Jason daw. Ano apelido? Eskelona. Iski? Esquilona daw. Anong spelling bro? Isa Esquilona. E-S-C-I yata. U-U-I-N-A. Ano yun? E-S-Q-U-I. Ano bro Jando? E-S-Q-U-I-L-O-N-A. Esquilona. Yan. E-S? E-S-Q-U-I-L-O-N-A. Q-U-I? L-O-N-A. Lona. Okay, sige. Sige, basta yun lang ang deal natin na kailangan open cam kasi naman pangit kung hindi naka-open cam. Friendly debate lang. Okay lang. So, anong date? Anong oras? Yun nga, 4 siguro. 4 kasi 1 to 4. Tapos ano ba yung 4? Tingnan ko muna. Lunes ang 4. November 4, Lunes. Lunes. So, November 4. Alas 8 pa rin ng gabi yan para alas 8 ng gabi. November 4, October, November 4, 1, 2, 3. 4, Lunes. Tama, Lunes nga.
Kasi alidi ko yan 1 to 4. Okay. Saan gaganapin? Sino yung moderator niya, bro? Si Russia? Si ano naman, ito yung Roland naman Pards. si Roland Pards naman, Roland Pards. Ang kaibahan kasi ni Roland Pards at kay Bro Russia, yung oras ng tanungan, masyadong mabilis, 20 seconds. Nagmamadali kayo sa pagsagot. Yung kay Bro Roland Pards kasi, ang maganda, tawag dito, 1 minute? 1 minute ba? Ma-explain mo ng maayos. Sige, ito ating kontak si Buddy Roland. So, okay na ba yun? Buak. Okay na. Oo. Pwede na po ba ako magtanong, sir? Kapatid. Magtatanong po ako, brother. Ito tanungan lang po. Naman po. Tatanong lang po. Hindi, ano yung pinaka-topic namin? Patutunayan ko na ang Biblia ay salita ng Diyos. Salita ng Diyos ang Biblia. Ayon sa Bible, siyempre, alam nga ayon sa Quran. Ayon sa Bible at reference. Yun na lang. Diba? Hindi naman pwedeng patutunayan ko na ang Biblia ay salita ng Diyos ayon sa Biblia at referensya, no? Akala ko ba Biblia lang tayo? Biblia at reference, siyempre kinakailangan ng secondary source yan. Hindi kami Bible, hindi kami Bible alone. Hindi kami Bible alone dito. Alam ko, meron ako ditong katisism. Hindi kami Bible alone. Katikism, hindi sisem. Iba yung sisem sa kisem. Katisism nga. Hindi yung sisem, iba yung sisem sa kisem. Hindi kami Bible alone dito, bro. So, ang source Biblia at referensya. Okay. Sige. Pwede po ba ako magtanong, brother? Sige, go ahead, bro. Okay, kapatid, gusto ko sana itanong to. Naniniwala po ba kayo na ang Father and Son and Holy Spirit ay co-equal, co-eternal, independent being? Yes. Yes, bro. So, this is according to Nicaea, tama po ba? Yes, Nicene Creed. Okay po. Itatanong ko lang po, pwede niyo po ba ako bigyan ng Church Father in the first 300 years inferred that the Father, the Son, and Holy Spirit are co-equal, co-eternal, independent being? Kinote mo na nga ang Nicene Creed. Sino ba ang gumawa ng Nicene Creed? Di ba ang Church Fathers namin? Ano ka ba? Kinote mo na nga ang Nicene Creed. So ang Nicene Creed, sino ba ang gumawa ng Nicene Creed? Mga modern fathers? Church Fathers, anong taon ba ang Nicene Creed? Di ba 325? O nasagot ng tanong mo. Ang tanong mo ang sumagot sa tanong mo. Hindi niya alam, 300 years. First 300 years. Yun na nga. 300 years. Bigyan niyo po ako ng Church Father. Less than 300 years na siguro ang tanong mo before 325. Okay, sige. Before 325. Yan pala ang tanong mo. Well, bro. The Nicene Creed was made because of what the early church believes. No, hindi naman kinakailangan na kinamagkot pa kami ng church fathers na before 325. Even in the Bible, we can prove that in the Bible, nagpapahayag that the eternal God is co-equal in their nature. Although they are distinct in their persons, but equal sila sa kanilang pagka-Diyos diyan sa Bible. Kaya nga ang Church Fathers, dahil sa ang daming heresiya na lumabas, nag-create ang Church Fathers ng isang dogma na kung saan lahat ng mananampalatayang Katoliko yun ang susundin, dahil ang dami ng aral na hindi na nakaayon sa unang pananampalataya ng mga apostoles na nagturo ng Christian faith. Pag nabigyan po ba kita ng Church Father before 325 na hindi naniniwala sa notion ng Trinity according sa Nicaea? Ang dami, bro. Ang daming hindi naniniwala. Anong nangyari sa kanila? Hiniritik ko na simbahan. Pinagtatanggal kasi hindi naniniwala. Sinong Church Father yan? Para ma-search natin?
Bro, si Tertullian, he did not believe that the Father, the Son, and Holy Spirit are co-equal, co-eternal. He believed the hierarchical system of the Trinity. So doon pa lang kung mababasa ko ngayon sa harap mo na ang turo ni Tertullian is co-equal sila, aminin mo nagsisinungaling ka. May reference ako dito, babasahin ko. Pwede ko din pambasahin yung reference ko, Father? Pakita ko sa'yo ito. Ang reference ko dito, encyclopedia. Ayan, encyclopedia to. Ito nga, encyclopedia to. Akala ko ibang libro. Encyclopedia to. Nandito naka-state ang sinabi ni Tertullian at ang ano na to, ang reference na to, hindi to Catholic. Bible Baptist ang may-ari nito. Kaya hindi to bias sa amin. Bible Baptist pa. Bible Baptist to. So, kung co-equal sila, dapat sila pare-parehas talaga, di ba? Co-equal, pare-parehas, di ba? Equal in their nature, not in their person. Kung nature nga pagka-equal. Nature is different from person. Yan ang dapat niyong malaman. So, huwag niyo kontrahin kasi aral namin yan. Kaya nga dapat mas maganda yan ang pag-usapan eh. Ang Diyos, sino ba ang tunay na Diyos? Diyos ng Muslim o ang Diyos ng Catholic? Maganda yan. Basahin ko muna yung ano ni... Kung gaano kalaki. Sagit na nga. He did not believe that the Father, the Son, the Holy Spirit are co-equal. He believed the hierarchical system of the Trinity. May hierarchy pala. Yes! In terms of relation. Because the Father is not the Son is not the Holy Spirit. Hierarchical. The Father is not the Son. No, ikaw, interperson nga. Interperson, they are not co-equal in their person. Kasi ang ama hindi pwede maging anak. Ang anak hindi pwede maging ama. Ikaw kapatid, may tanong ako sa iyo para maunawaan mo ang concept ng Trinity. Ikaw ba at ang anak mo, equal ba kayo pagdating sa rank, pagdating sa relation? Equal kayo o hindi kayo equal ng anak mo? Hindi equal. Hindi kayo equal. In terms of relation, bro, in terms of relation, ang anak, mababa talaga yan sa ama. Mababa yan sa ama. Ang ama, mataas yan sa anak in terms of relation. Kaya nga, in hierarchical structure, mataas talaga ang ama sa kanilang relation. Father na si Tertullian, ang belief ni Tertullian ay hierarchy system. Hierarchical nga bro, hierarchical ibig sabihin, sa relation nila may mataas, pero pantay, ating basahin, kung pantay ba ang anak, bro, babasahin ko muna bro. Bro, basahin ko muna na pantay ang ama at ang anak. Yung Holy Spirit, ba na maglabas nun? Kaya hindi siya co-equal. Babasahin ko nga bro, wait lang. Bro, sa kanya nilikha. Bro, wait lang. Babasahin ko muna. Babasahin ko muna ha na magkapantay ang ama at ang anak. Ang ama at ang anak muna kasi yun lang mababasa dito eh. Yung ama at anak lang muna ang babasahin ko na magkapantay. Sabi ganito. Sinabi ni babasahin ko. Filipos 2:5 hanggang 7. Sabi ganito. 2:5 hanggang 7. Sabi, wait lang. Ito sinasabi sa Filipos 2:5 hanggang 7 ganito. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitan na manatiling kapantay ng Diyos. Yan. Hindi niya pinagpilitan na manatili kapantay ng Diyos. Talagang pantay sila, no? So may panahon na hindi niya pinagpilitan na manatiling kapantay. May panahon na bumaba siya. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ibig sabihin, nung si Kristo pala nagkatawang tao, nung si Kristo nagkatawang tao, binitawan, ano ba naman to, sumasabay? Ano ba naman to? Hindi ako makapagtapos na binabasa ko eh. Masyadong aggressive eh. Ayan na.
Ay, wait lang. Pinapakita ko lang sa iyo na pantay ang ama at ang anak. Pantay talaga sila. Pero may panahon na binitawan muna ni Kristo ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos nung siya ay namuhay na isang alipin. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. So, sa grammar pa lang, talagang pantay sila. Pero nung siya ito na, nakita ko na Brother Jando yung payag ni Tertullian. Basahin natin, bro. Sige. Ayan, ito sa article Tertullian, no? Ano ito The Popular Encyclopedia of Apologetics, ito ay hindi Catholic Encyclopedia, ito ay Baptist Encyclopedia, no? Baptist Encyclopedia, ito ang nakatala dito, no? In refuting Praxias heresy. So sinagot niya ang heresy ni Praxias, kasi si Praxias kasi ang kanyang heresy yung ang Diyos Ama ang siyang Diyos Anak, ang Diyos Ama ang ipinako sa cross, yung tinatawag nila na patripasyanism. So ang sabi dito, in refuting Praxias heresy relating to the Godhead, ibig sabihin Trinity, Tertullian argued that God could exist in one substance. Sabi ano daw? Tertullian argued that God could exist in one substance or una substantia, yet still have three personalities. Magka-distinct yun. To more adequately articulate God's threeness, he introduced the non-biblical term Trinitas or Trinity into Latin Church vocabulary. He wrote, all three, Father, Son, and Holy Ghost, are one by unity that is of substance. Okay? While the mystery of the dispensation is still to be guarded, which distributes the unity into the Trinity, placing in the order the three persons, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Three, however, not in condition but in degree. Ayan not in condition, because in their condition as God, they are united, but in degree. Yung sinasabi mong hierarchical. Not in substance. Not in substance. Okay? Hindi magkaiba ang kanilang degree sa substance or sa kanilang nature. But in form, not in power, but in aspect, yet one substance and one of one condition and of one power. Ano daw? One substance and of one condition and of one power. Ibig sabihin, one as God. Yan, nabasa ko dito. Yan, ipakita mo yung reference mo na sinabi ni Tertullian na hindi sila iisa. Sige nga. Nalaglag na naman. Kita niyo, brother, Ang Diyos ay nagpagkasya sa kanya nilikha. Dapat si Kristo, hindi rin nagkasya sa kanya nilikha. Ba't umabot ka kay Kristo? Ang pinag-uusapan ang Church Fathers na Tertullian. Ano ba naman kayo? Patalon-talon kayo ng topic? Para kayo mga palaka. Pinagpapatay mo kasi ang Diyos at saka nagkatawa. Yun nga ang aral namin. Nagtatanong lang kayo sa aral namin. Hindi tayo nagdidebate. Kaya kung gusto nyo pag-usapan yan, debatihin natin yan. Aral namin yan. Nagtanong lang kayo. Pinaalam lang namin sa inyo ang aral namin. Yes, bro, Angel. Hindi ba okay? Walang co-equal, bro. Community ako muna. Mag-conclusion muna. Anong walang co-equal? Babasahin ko sa inyo sa Bible, Equal silang tatlo. Babasahin ko sa inyo sa Bible. Hindi, may Equals. concern lang ako, bro, John Ray. Yung concern lang natin. Pwede ba silang makipag-debate, bro? Ano yung mga Muslim na? Pwede na ba, bro, Jando? Ano lang yan. Sabi ni Brother Darwin, huwag magipag-debate kasi dahil nung sa nangyari kaya, yung bangayan ni Christian Prince ba, nung ating inibitahan si Christian Prince, kung naalala ninyo, kasi ang mga Muslim kasi nag-Arabic kapag yan sila kadebate. Kaya nag-Arabic, tayo naman, di tayo makapag-rebat sa Arabic nila. So, Magkukuryan ako, bro, Jando. Nga tayo doon. Sige, ganito na lang. Yan. Kaya, aking kinontak si Christian Prince. Pero kaming kontak kay Christian Prince, directly sa kanyang ano doon? Yung kanyang ano yung format yon. So mayroon kaming contact doon sa kanya. Kinontak namin si Christian Prince para siyang iharap namin kina Bashir Sakaging at saka kay Ali Javier.
ang nangyari, masyadong magulo. I-review nyo yung video na yon. Masyadong magulo. Lagi na lang sinisigaw ni Bashir sa kaging na na show me your face, show me your face. Ang gusto ni ang sinasabi ang pagkasigaw nun Brother Jando, show me your face. Show me your face, show me your face. Yun ang kanilang lagi sinisigaw-sigaw. Ang gusto ni Christian Prince, debate na kaagad. No, I don't care about your face, just bring me your knowledge. Yung sabi ni Christian Prince. Pero kahit na anong ilang beses namin hiniling na magsimula na para mahaba-haba na yung oras, hindi ako pinapasalita ni Bashir. Sabi ni Bashir, kontrolin nyo yan. Dapat ilabas yung kanyang mukha, sabi ni Bashir. Kaya yun, dahil sa gulo ng pangyayari na hindi na religious ang dating, nawala yung yung essence ng religiosity, bitaw. Nawala yung essence ng pagiging religious, nawala. Ang nangibabaw yung pride ng bawat kampo. Pride ni Christian Prince nangibabaw, pride ni Ali Javier, pride ni Bashir, yun ang nangibabaw. So hindi na maganda. At kinabukasan, miniting kami ni Father Darwin, sabi niya, wag nang patulan sa debate sa punto por punto ang Muslim. Kung gusto nilang pumasok, magtanong lang sila. Ngayon, meron kayong schedule ni Brother John Ray, edi kayo, kami, manood lang kami. Pero pag pumasok hindi, kayo dito, kung ano ba, kung hindi po pwede, hindi naman ako kung hindi pala po pwede. Akala ko kasi pwede. So kung hindi na po pwede, wag natin ipilit. Naitanong ko baka magka-problema 'yan pag malaman kasi ni Father Darwin. Ang pinakita kasi nung dati nila kasi very aggressive na pataasan og sa kuan pa na sa Bisaya pa kapataas ayo garbo ba. Nawala yung pagiging humility. Kasi nangangaral sila, mangangaral tayo. Dapat sana tayo ang isang example ng kababaan. Ang nangyari doon sa harapang yon, pataasan ng pride, paangasan. Hindi, mga Muslim lang naman ang noon. Wala naman ang si Christian Prince doon, napakakalma lang eh. Ako naman, ilang beses ko naman sinabi, magsimula na po tayo. Walang nangyari kasi lagi nila sinisigaw, show me your face, show me your face. Face nga, show me your face. Show me your face. Ang pagkakalam ko dyan, Bro Jando rin, yung bad words lagi ni Javier. So, yung bad words bad words siya. So ngayon, kahit na maganda sana yung topic nilang dalawa. Ipaalam mo kaya kay Father Darwin na mukhang okay naman kausap tong mga Muslim ngayon. No. Eto nga. So, i-separate natin. Baka Brother Angel, baka ngayon lang, pagdating sa debate. Yan na. Bad words na naman. Baka natin sa debate, mag-bad words na naman, kaya ni Ali Javier, Parang so, di ba? i-separate natin si Brother John Ray ngayong darating na November 4, Unis ng gabi. At i-separate si Brother John Ray dyan. So, siya ang may pagdebate. Andun pa tayo, manonood pa rin tayo, syempre. No? Pero kung sakali na sa kanilang debate ni John Ray, ganun pa rin, magulo pa rin ang bangayan. Hindi, paalam muna kay kay Father Darwin. Ayaw kong hindi naman sa hindi naman siguro tayo papagalitan, pero siyempre yung rules na ibinigay ni Father Darwin, baka siya ang spiritual director eh. Kung papayag, prepare ako palagi. Wala ko problema dyan. Ipapaalam ko sa kanya kasi ang naging reason kaya inilabas yung hatol na yun dahil dun sa kaguluhang nangyari with Ali Javier and Bashir Sakaging. No? Yun ang naging reason doon. Kaya si Ali Javier, ilang beses na pinakausapan na, bro, may mga batang nanonood. May mga batang nanonood. Please, wag mong gamitin yung term na pero alam mo na yan, yung term na yon. Ang ginawa ni Ali Javier, sa halip na pakinggan tayo, mas lalong naging agresibo sa pagsabi ng mismong bad words. So, dahil doon, nagdesisyon ng aming pare na wag na silang patulan. Gusto nila, magtanong lang sila. Yun lang. Usapin muna natin yung mga Muslim, bro. At least masitil to. Iyan mo sila, paano mo? Andyan pa ba sila? Andyan pa. Bro, saan daw yung debate gaganapin?
Mas maganda. Saan bang maganda? Saan bang maganda? Hindi ba dyan, kayo mag-usap yan. Saan daw maganda? Ano maganda? Maganda saan? Pag-usapan. Mukhang gusto face to face, bro. Kung papayag kayo, kung okay lang sa inyo, dito sana sa TikTok live. Sasayaw tayong dalawa. Ting 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 tang tang ting 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 tang tang. Hindi kami nagla-live sa TikTok, bro. Sige lang, bro. Paano lang, bro? Pasok lang kayo ng pasok dito. Ipapaalam lang yan ni Brother Jando kung papayag si Father Darwin. Kung papayag si Father Darwin dito, tayo. Ayan. So, Sasuggest lang ako na yung suggestion ko, wait lang yung suggestion ko, dito sa TikTok. Sasagutin mo ba naman akong sasayaw? Huwag mong gawing araw-araw yung kapupuhan, ha? Ito naman, nag-joke lang. Masyado kong seryoso, mabilis kang tatandaan yan. Ganyan ba yung mga Hindi, kasi dyan nakilala ang TikTok sa una, puro sayaw. Totoo naman yan. Huwag yung, ano lang yan, bro. Hindi naman yan personal. Grabe ka naman. Joke lang. Huwag mo lang personalin lahat. Ano yan? Hindi, bro, linawin nyo. Saan ba talagang ano yan? Kasi website yan. Kasi baka magka-problema sa lugar pa lang eh. TikTok ba? YouTube channel na puto-puto o saan? Ilinawin nyo muna, bro, Junri, para baka hindi, pwede naman. Kung hindi pwede dito, pwede naman kami doon kay Russia eh. Pero yun nga, siya ang makipag-communicate kay Russia. Sabi dito, pa-co-host daw si Brother Wendell. Andiyan pa si Brother Wendell. Pa-co-host daw si Brother Wendell. Yan. Okay, Brother Wendell. Itanong nyo kung pwede. Brother Wendell? Okay. So kung dito, sila si Bro John Ray, sige, pintulutan natin. Pero kung itong ugali na ipinakita sa Muslim, na Muslim talaga, lalo na yung pahayag niya, nagpakita na sa pagiging Muslim, di pwede yan. Yun. Yan. Si Brother Wendell ang ating, ang ating head sa debating team. At saka ano yan, ang Vice President yan ng CFD National, bro. So anong decision ng CFD National namin, ano talaga kami. Nagbigay ng paintulot si Brother Wendell. Pero kung gusto sila, Brajando, ito, kahit na si Sakaging o si yung naghamon sa akin ng debate na doon gawin umano sa Cotabato, ito ang offer ko. Hindi ako haharap doon sa Cotabato. Ito offer ko sa kanila. Doon tayo sa Tagbilaran City, face to face. Tagbilaran daw, face to face. Tagbilaran, face to face, hindi siya harap sa Cotabato. Okay, so atin mo nang ibigay dito kay kay Bro Islam sa kaniyang nasaan ba 'yon? si Bro Islam sa kaniyang lumiit. Okay. Okay, Bro Islam. Ayan. Okay. May sasabihin lang ako kay Wendell Talibong, no? Si Rashid Indasan kasi, hinahamon siya ng debate, si Rashid Indasan pang pupunta sa kanila. Hindi, bro, ang sabi ni Rashid Indasan noon, ang sabi ni Brother Wendell, hindi siya harap sa Cotabato. Kung gusto ninyo, kung gusto ninyo sa Tagbilaran gaganap, sa Tagbilaran naka-record naman tayo, paparating ko kay Rashid. Kasi si Rashid, siya talaga yung dumadayo sa lugar. Oo. Kasi dati, ang kanilang usapan kasi dati sa Osamis, public market. Nilipat sa Cotabato, kaya hindi natuloy. Kaya ngayon, sabi ni Brother Wendell, ang neutral ground na kanyang makikipagdebate sa neutral ground, ay ang Tagbilaran. So, kung okay sa inyo, face-to-face doon sa Tagbilaran. Okay. So paano yung wait lang, Brother UMB, no? Paano yung debate na hinihingi ko? Yung debate mo naman kay Brother John Ray, pinahintulutan ni Brother Wendell, pero kung sakali daw magkagulo, itigil daw. Ganito bro. Parang tatlong condition lang ang hihilingin siguro namin. Una, tunay na pangalan mo, pagkakakilanlan. Pangalawa, on-cam video. Okay, hindi na yung yung totohanan lang, wag naman, hindi naman kami maghahanap ng birth certificate talaga. Pupunta ka pa ng in-is-on yan. So, tunay na pangalan, sa araw ng debate, kinakailangan face-to-face, malinaw na audio, at usapang kaibigan lang, hindi usapang kaaway. Yung usap lang ba?
At buksan ang kamera, buksan ang O kamera. yun nga, Brother Wendell. Tunay na pangalan, pakitaan ng kamera, tapos yung usap lang na, yung walang sigawan, Walang bad normal words. naman yung normal yung magkakasa ng boses, wag lang yung magmurahan, mga foul words, walang mga ganun lang. Yung yung literal lang din na talakayan, bro. Walang problema, walang problema. Mag-open cam ako sa debate. Walang problema. Pag hindi ako nag-open cam, talo na ako. Ganun lang yun. Okay. So, ipapaalam namin yan, no, sa aming, kasi pumayag na si Brother Wendell, then, si Brother Jando na bahala kung, At saka, Brother paalam ba John niya kay Brother Wendell? Brother John Ray, may paitulot si Brother Wendell. May paitulot So, si okay Brother na yun? Wendell. Okay na yun. So, ganito yan. Kung sakali mag-Arabic sila, mag-Korean ka. Para patas Hindi. kayo. Hindi, okay lang naman, okay lang naman mag-Arabic kung talagang Arabo ka, bro. Pero kung hindi ka Arabo, Ayaw nila ng joke. ano lang, pwede tayong gumamit ng English, English na lang, Tagalog. Kung Bisaya ka, mag-Bisaya tayo. Walang Then kung gagamit. meron tayong mga, siguro kung halimbawa, magkukot tayo ng original words sa isang specific na term, kung pwede yun. Pero kung babasahin natin phrases ang buong Arabic, tapos, wag na natin idaan sa technical. No, wag na natin idaan sa ganun. Yung lang, yung pang maunawaan ba ng tao? Kung sa bagay, yung common ground ba? Kasi kung mag-Arabic sila, alam naman nila hindi tayo makapag-rebat dyan, useless pa rin, di ba? Walang gamitan ng Arabic. Kung gusto nyo, gamitin nyo English or Tagalog. Huwag gamitan ng Arabic kasi pag Arabic kayo, sabihin ko talaga John na mag-Korean si John tinan natin kung hindi ba tabla nga dito. Walang mangyayari. Kasi walang ganyanan. Total, mga Pilipino kayo, mag-Tagalog kayo, may English kayo. Kung gagamit kayo ng Arabic, siguro, yun lang Arabic dictionary na meron siyang meaning sa English. Hindi yung babasahin nyo yung Quran sa wikang Arabic tapos kami, nakanganga kami kasi di namin naintindihan pinagsasabi ninyo. Much better, use English or Tagalog. Kung magagamit kayo ng Arabic, dapat Arabic to English dictionary lang. Hindi yung mag-Arabic kayo gaya ng ginagawa ng ilahi, ilalag, ganun. Hindi, wag yung ganun. Kasi para lang tayong pinangangalan tayo dyan. Okay ba yun sa ganung usapan? Bro? Naririnig ako? Sige bro. Huwag kang mag-alala, hindi ako gagamit ng Quran. Kasi ang topic natin, Biblia, hindi Quran. Hindi, pwede ka naman gumamit bro kasi as reference pa pwede naman. Wala namang limitado. Ang inaano lang is yung bang Arabic ba? Yung kasi dati kasi bro. Ang topic kasi is Biblia. Bible ang topic. So Bible and reference lang ang natin. So walang kinalaman ng Quran doon. Walang kinalaman ng Quran. So dito tayo sa Biblia at referensya. Siya naman magdi-negative siya, gigibayin niya yung argumento mo using the Bible and reference. Yes, what I mean Brother Jando is kung gusto niyang gumamit, halimbawa may papatunayan siya na ayon sa Quran nila, wala problema, hindi kita hadlangan doon. As your reference. Kasi as your reference. Reklamo ka pa ba? So okay na siguro 'yun. Okay na siguro 'yun, bro. Madali akong kausap. Friendly lang naman, friendly. Okay sa akin 'yan. Ang tanong, saan natin 'to gaganapin? Anong klaseng saan? Sa platform o sa face to face? Saan platform? Kukontakin pa namin si Puro Kamatuoran dahil yun ang sabi ni Brother John ang gusto niya si Puro Kamatuoran. So, kontakin pa namin si Puro Kamatuoran yung petsa, yun na, set na yung petsa, November 4. So, kontakin ko na lang si Puro Kamatuoran para siya yung mag-moderate. Okay. I think hindi naman tatagal yung magiging debate natin kasi hindi rin ako mahilig magtanong. Masanay ako sa argument to argument. Kaya okay lang yan. Sige. Sige, Brother John, okay na yun. Okay, set na. At least. Set na natin yun. Pa-reviewin nyo. Wala ng problema dito Pa-reviewin nyo. Simula ngayon hanggang 4. Ano yan? Rashid Indasan. Sinako na siya ni Ahmed Barcelon eh. Kaya Rashid Indasan naman siya magpasako. Bro, wala akong naintindihan sa pinag-uusapan niyo. Ano yun? Okay.
Sabi ko, Ulitin na, papatunayan ko na ang Biblia ay salita ng Diyos ayon sa Biblia at referensya. Yun lang ang proposition, ha? Ang Biblia ay salita ng Diyos. Okay, ayun. At least malinaw yan. Yan lang ang proposition. Okay na yun, bro? Islam? Okay na. Okay. So yun, natapos rin tayo. So ayan po mga ka-Qers, sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo itong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.